Yabang po niya, nagdo-drone po siya. Yarn! Tara! And happy Father's Day, Daddy! How to be you po. Conflict lang namin siguro yung... I got the eggs from Precious. 290 pesos only. Egg yolk. Episode 9. 9 na ba? Hi guys! So today we're going to talk about nangyari or yung pang pinanood ko. Syempre dahil rest day. So, umorder ako ng egg kay Precious. 290 pesos lang at malalaki siyang egg. Hindi siya yung normal na egg. That's why it's called parang double egg yolk ba yun? So yun, syempre, help na din para sa kanya. Ang bilis nga dumating na agad siya, nagulat ako. Naglalaro pa naman ako ng LOL. Tapos nandyan na pala siya. So, ayun, ang nangyari ngayong episode. Secretary Kim, so ang nangyari ay gusto niya na maging official na mag-date sila. Tapos pinuntahan niya doon sa nakakatawa, pinuntahan niya doon sa team building nila. So hindi tuloy sila nakakatawa to kasi parang na-experience na namin to pagkasama yung parang head nyo. Hindi kayo yung talagang party ganun kasi hindi naman talaga sila team building or pag-uusapan niya about work, magpa-party lang sila, magiinom sila ganyan, kakain, mag-food trip. Kaso nga sumama itong si Kuya Ma'am Vice President. So ayun, nakakatawa. Word of honor. Grabe, nakakainis yung episode kasi parang malapit na tumatapos alam ko talaga kasi nararamdaman ko na final episode na kasi hindi ko tinitingnan yung kung anong episode na ako para hindi ako ma-shock na ay tapos na pala kasi ayoko pa siya matapos. Ayoko pa siya matapos kasi wala na papanoorin. Although may mga naka-line up na ibang drama na papanoorin ko, pero kasi natutuwa kasi ako sa kanilang dalawa. Ayoko matapos. Sana magkaroon ng season 2. Hindi pa nga tapos Sana nangyari ngayon. Grabe, hindi ko na-expect yun. So, akala ko talaga patay na. Buhay pa siya, tapos hindi daw siya yun. Tapos, basta nag-away-away sila. Tapos ang ending, buhay siya. Yun ang ending. Is that Kuya Mark? So, ayun. That's all. Ang saya. Buhay pa pala yung buhay pa si husband. Si husband kasi siya yung parang mas mas male ba yun? Mas dominant, ganun. So, ayun. Tapos, akala ko tapos na. Hindi pa pala tapos. Diyos ko. Hindi ko na lang alam kung ilang episode pa ako. Pero, yun lang naman ang mga nangyari ngayon. So, ang ending ang ending ng natutunan ko ngayon is talagang hindi mo malalaman kung soulmate ba talaga kayo or sa timing ba yun ba yung soulmate. Alam mo pinagkaiba ng soulmate or yung parang tinadhana kayo, pero may timing rin, di ba dapat? So ibig sabihin kung soulmate kayo, kahit anong mangyaring timing yan, kung bata pa kayo nagkita kayo tapos ngayon nagkita ulit kayo pero hindi na naging kayo, parang pinagtagpo lang kayo pero hindi talaga kayo tinadhana. So yung tinadhana talaga yung soulmate mo, parang ganun. So parang ganun yung mga nangyari ngayon. Gulo, no? Pero yun lang yung na-realize ko. So yun lamang po for today, and bukas tingnan natin kung mga episodes. So see you guys again tomorrow. Bye! Tapsoy and Longganisa. Hula Nelly is so nakalaking itik. Chico barbecue. Mayang taka. Parang ito yung hindi nagmerienda. Hello guys. So dahil this week is sa linggo ay Father's Day. So ang topic naman natin ngayon ay mga father, tatay, lolo, and everyone na naging parang fatherly figure sa life natin. So for me, I didn't grow up with lolo. Although naabutan ko siya, pero bata pa ako. Kaya parang very kaunti lang yung memories ko with my lolo sa mother side.
So, ano siya kasi siya, parang nagpipintura ng ano, ng bahay, gano'n. Carpenter, mga gano'n yung work ng lolo ko dati. So, sabi ko, tinanong ako nung kinder ba yun? Sabi, anong gusto mong maging paglaki? Sabi ko, gusto ko katulad ng lolo ko, nagkukulay ng bahay. Di ba? Tapos ngayon, sabi ko, tapos tinawanan naman ako nung mama ko. Sabi ko, bakit naman yun? Sabi, ano naman, ang parang bakit yun lang yung pangarap? Sabi ko, parang masaya naman yan, nagkukulay ng ano. Eh, kasi bata ka, di ba? Wala ka namang alam sa mga kung ano bang kinikita pag gano'n yung work. Pero sabi ko, masaya kasi nagkukulay siya ng ano, ng bahay. Kaya gusto ko maging gano'n. Sabi ko talaga, yun yung gusto ko maging paglaki. Eh, ayun. Tapos, na ano na siya, kinuha na siya ni Lord. And then, yun lang, di ko na siya masyado naabutan. Kaya parang wala masyado akong memory ng ano, with my lolo. Sa father side naman, pagka anak din sa akin, ano na rin, wala na rin kaming lolo dun na matay na rin siya. Kaya, yun, wala akong masyadong lolo figure pag lumaki. Yun lang yung memories ko with my lolo sa mother side, tatay Celso. So, yun lang naman po for today. And, this tomorrow naman, siguro, iba naman siguro mga fatherly figure na dumating sa life ko ang ating magiging topic. So, yes, that's all. Happy Father's Day sa mga lola natin. And let's see you again tomorrow. Bye! Hot cake for breakfast. Italian. Episode 30 na! Grabe naman yung kisig sila na eh. Hello, hi mabuhay! So ngayon naman, pag-usapan naman natin ang mga naging guro natin sa paaralan. Although ngayon, parang wala na masyadong teacher na boys. Sa elementary, feeling ko bawal yata. Hindi ko alam But dahil school from home sila. So, I think okay lang naman kung boys yung mga teacher. So, naalala ko nung high school kami, meron kaming teacher, si Sir Verso. Ayan, talaga namang takot lahat dyan. Lalo na kami, nung first year pa lang kami, naririnig pa lang namin yung paano siya sa ibang, magturo. At saka, siya kasi yung namamahala sa mga flag ceremony, pag may mga program, may mga events, si Sir Verso yung aming, parang main, siya doon. Siya yung chief yung boss pagdating sa mga ganyan na teacher. So, naalala ko dahil kilala namin siya, nakilala namin siya hindi dahil naging teacher ko siya. Dahil yung anak niya ay tropa pips ko nung first year high school. So, dahil dito rin sila tumira sa site, so napunta kami sa bahay nila. And, syempre, yung pagtrato sa amin compare sa mga magiging student pa lang niya is syempre iba kasi kaibigan kami ng anak niya kaya sa amin parang special special treatment kumbaga kasi nga dahil kilala na kasi kami tapos kaya hindi kami nung second year, third year, fourth year namin siya parang doon siya nag-head ng mga teacher. Naging teacher ko na siya I think third year nga ba sa math or fourth year na nga. Parang fourth year ko na siya naging teacher sa math. So parang hindi na kami natakot kasi nga kilala na namin siya pero yun yung naalala ko and super nakakatawa kasi iyan nga sobrang cool ni Sir Verso and siya yung parang talagang father nun sa school. Kasi yung iba naman ang principal kasi namin ay babae. So parang pinaka maanong boy ay siya. Kaya yun lang naman ang mga memories ko sa boys teacher namin nung high school. For sure, kung napapanood to ng mga kaklase ko, syempre kilala nila yan. Shout out, Sir Verso! Teacher namin sa math at
advisor. Hindi ko nga lang siya naging advisor, pero naging teacher ko siya sa math. Kaya nakakatawa kasi ito pa, siya yung dahilan rin kung bakit kami naging magkakaklase nung fourth year. Ginrupo niya kaming magtatropa, niligay niya kami sa isang section. Hindi lang namin naging kaklase yung anak niya si Precious kasi nasa cream section or high section kasi siya. Siyempre, hindi naman pwedeng ilagay siya sa amin na hindi sa magagaling, ganyan. So, kaya nahiwalay siya. Pero tropa face pa din namin yan. Kaya, yun, wala lang, nakakatawa. So, yun. That's all for today. And kayo ba, ano ba mga teacher moments nyo na sa mga sir nyo na naging parang father figure nyo sa school? Comment down below or kung college, kung meron naman kayo ng college. So, yeah, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Pansit! Yummy, yummy! Bad pandesal. Guys, this is not butter. Butter on a hot cake? No, it's not. This is Langka cheese ice cream. Hi guys! So, ngayon naman, let's talk about naman mga close kong tito. So, meron ako, di ba tumira ako sa Cavite? So, syempre tumira ako sa tito, tita ko at sa pinsan ko. So, doon, syempre, I'm super duper lucky na ang bait-bait talaga ng tito and tita ko. And nung Mother's Day ngayon, sinabi ko, shout out kay Mama El. Ngayon naman kay Papa Un. Shout out kay Papa Un na yan. Super duper bait, super cool, super funny. Hindi mo talaga siya makikita na na yung parang nakakatakot lapitan na tito, ganun. Hindi siya ganun, as in super cool niya at super nakakatawa at talagang kunwari na-feel niya na parang may problemado ka, ganun. Papatawanin ka talaga niya, as in. Kaya pag nagbabakasyon ako doon dati, hindi natatakot na tumira sa kanila kasi nga super cool. Meet Papa Un and talaga namang super caring din, sobra, as in, pag may sakit ako, kunwari, pag nilalagnat, ganyan, talagang, dadalhan nila ako ng food, ganun. So, alam mo yun, para talagang no dull moment, pagkasama mo siya, as in, super, parang, second tatay na talaga, oo. Naging second tatay ko na rin siya dun, kasi, syempre, lagi ko silang kasama, and yun, pag nag-aaway sila, nag-aaway sila mag-asawa, syempre sa akin minsan hindi naman nagve-vent, sasabi ng mga problems, ganyan. Nagkwentuhan, nakakapagkwento na, although hindi naman siya nag-iinom, hindi na yata siya minsan, oo. Pero ayun, hindi ako nakakasama pag mga inuman, ganyan. Kasi nga, hindi naman ako nag-iinom. So, yun, hindi naman ako nakakasama pag ganun. Pero, siyempre, pag sa bahay lang, makakain, food trip kami, ganyan, kakain, kami lang minsan, tatlo sasama ako, ganyan. So, alam mo yun, sobrang, if ever, talaga naman, ako na yata pinakaswerte ng pamangkit. Kasi, ayun, napakabait talaga ni Papa Un, kaya, I miss you all. Miss you dyan sa Amadeo. Sana okay lang kayo dyan. Kahit dalawa lang kayo ni Mama. So, pag wala na sigurong pandemic, for sure, bibisita kami dyan. So, yan. Happy Father's Day, Papa Un. And, yeah, that's all for today. And see you guys again tomorrow. Bye. Kaldereta. Ang yabang po niya, nagdo-drone po siya. Yarn! Lamok, malaking lamok. Bye-bye! Bye-bye, drone! Hello! 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 Tikman natin yung Bangkok Tamarind. Yummy, yummy. Hi guys! So, Father's Day again, and this one naman is tito ulit. So, meron kaming tita. Tawag namin sa kanya is Ninong. Hindi naman kami Ninong, pero dahil kasi hindi namin siya Ninong, pero dahil yung kuya namin na panganay is Ninong siya. Kaya yung mga kapatid, gumaya na, yung mga pinsan, gumaya na. Ninong lahat ang tawag sa kanya. So, itong Ninong namin na to, kapatid ng tatay ko, si
Ninong Jaime, ayan. At we're very, very, very grateful talaga sa kanya kasi nung bata kami, lagi kaming pinapasyal kung saan kami nakakapunta. Dahil siya ay teacher or lagi siya may mga meetings sa iba't ibang lugar, sinasama kami, mga pamangkin. Kaya kung saan kami nakakapunta, tapos ganito pa, kunwari, ang alis ay ngayon, sasabihan kami, ngayon na mismo, kunwari, 7 a.m. Oy, tara, aalis, ganyan, bihis kayo. As in, wala pa kami ligo, walang ano, tara, sige, dali, sama kami, ganyan, sama-sama kami sa sasakyan niya. Tapos, syempre, may driver naman. Pero yun, nakakamiss yung mga ganong moments. Kaya, sobrang thankful kami. At saka siya rin ang reason kung paano, bakit ako naka-experience tumira at mag-aaral sa Baguio. Kasi nung kinuha siya doon na president sa school, sa UC, sinama kami ng dalawa kong pinsan. Ay, ako at saka yung pinsan ko. Kaya namin na-experience na tumira doon. So, yun, masaya naman. Pero, ayun lang, medyo strict talaga siya pag kasama niya sa bahay. Kasi, syempre, study, ganyan. So, pagdating sa mga study, strict talaga siya pag may mga bagsak kaming grades or napabalitaan na may nangyaring something sa school, talagang sa kanya ire-report kasi nga mataas yung position niya sa school namin. Kaya parang nakakatakot din pag napatawag ka sa kanila ng may ginawa kang something tapos papatawagin ka or may bagsak ka ganun. Pero hindi naman ako napatawag ever. Nung dahil sa bagsak kasi ako naman sa magkakapatid ang hindi naman pasaway kaya hindi ko naman siya na-experience. Nung college na, nung pagkatapos na namin ng mag-aaral sa Baguio, dun na kasi parang bumagsak ako sa isang grade ko pero hindi naman na ako dun nag-aaral. Kaya, yun lang naman. Pero hindi naman super duper na galit na ever. Pero, wala lang. Nakakamiss din yung mga ganong biglaan moments na bigla kaming aalis. Basta, o kakain somewhere. Basta lagi siya yung sagot talaga. As in, yaman kasi talaga yun. Super yaman and hindi siya madamot sa yaman niya kasi lagi niyang sineshare sa family niya, sa mga kapatid niya, sa mga pamangkin. Talagang dami niya na napagtapos sa mga kahit hindi nga kamag-anak, niya, pinag-aaral niya at talagang tinutulungan niya. Sobrang mabuting puso at wala talagang incomparable, kumbaga, sa lahat ng tito. Kaya, sobrang swerte ko din kasi may ganun akong tita na talagang maaasahan mo kahit saan at talagang tutulungan ka. Walang hinihinging kapalit talagang handang-handa siya tumulong sa'yo. Kaya, ayun, yun lang naman. So, ayan kay Nina, shoutout kay Nina, Happy Father's Day. And dyan lang naman siya nakatira, malapit lang siya dito sa amin. Pero dahil nga pandemic, kasi senior na yun, so pumunta doon, baka, alam mo yun, magkasakit sila, ganyan. And nagpapagaling din kasi siya, may sakit siya, kaya sana gumaling na agad si Nina namin and nakakamiss talagang gumala kasama siya. Kaya, ayan, Happy Father's Day Ninang. And very, very fatherly figure talaga siya sa amin. Hindi lang sa amin, buong family as in. Kaya, we're very thankful and grateful sa kanya sa lahat ng naitulong niya talaga sa amin, sa buong family. So, yun. Yeah, that's all for today. And see you guys again tomorrow. Bye! Iski magkano? Iski magkano? Ganda. Anong cellphone yan? Note 20 Ultra. Note 20. Bago pong phone niya. Ang ganda. Grocery. Tingin nga ang lista mo. Madami ba yan? Wow. Yabang. Yay! Pangsin! Yung mo lang, Green di pa bibilang, rice. bibilangin mo yung Yan, Happy Father's Day naman syempre sa aking babuting ama, aking Daddy Lou Henry, of course, siya ang number 1 bida ngayong linggo. Syempre siya ang tunay at nag-iisang tatay. Syempre, papa. Nung hindi pa siya lolo, ang tawag ko sa kanya ay papa. Pero nung naging lolo na siya, naging na siya si Daddy Lou. And simula nun, parang ilang taon na ba yung pamangkin ko? 20 years na.
20 years na siya Daddy Lou. So, medyo naging bata nga lang siya, naging lolo. Pero, okay lang yun kasi bata rin kami naging tito. And okay lang rin yun kasi meron kami parang mas bunsong kapatid, naging kapatid. So, that, ang totoong bida ngayon, ayun din, kuya ko, bata, naging ama kasi yun. So, pagka-graduate niya is buntis na yung kanyang girlfriend na naging asawa naman. Yun, but ang topic natin ngayon ay si Daddy Lou, of course. Siyempre, hindi naman lahat. Siyempre, first time din nila maging tatay sa panganay nila na si yung kuya namin. But, ayun nga, dumami ng dumami hanggang naging anim kami. For sure, hindi madaling mag-provide sa amin, lalo na lahat kami nag-aaral sa private school. Wala sa amin nag-public school. Kaya, grabe yung kayod niya. As in, pag nag-work siya, pagkatapos niya sa everyday work niya ng 8 to 5, tapos papasok pa yun sa school, magtuturo pa yun, sideline niya, pampabaon din sa amin. Kaya, grabe, hindi lang isa yung work niya sa isang araw. Minsan, napunta pa yun sa, para kasi siyang sa yun sa mga disaster, ganun dito sa amin. So, pag may mga rescue operation, nandun siya. Pag may bagyo, pag may mga something na sakuna, siya yung main na tinatawag sa mga TV, ganyan, sa radyo. Nandito sa bahay, kaya kausap niya yung mga radio, reporter, ganun. So, yun, talagang super, like, paano, how to be you po. Ngayon, isa lang yung work ko, pero nagre-reklamo ako, pero siya, ang dami niyang work. Kasi nga, madami rin kami, kaya sobra, paano kaya yung pressure niya. Kaya, na nasa kanya na bit-bit niya nung panahon nag-aaral pa kami lahat. Pero ngayon naman, patapos na kami, nakagraduate na kami lahat, kaya we're very, very thankful and grateful sa kanya kasi kung hindi dahil kay Daddy Lou, hindi kami makakagraduate, hindi kami bubuhay ng maginhawa, nakakain ng 3 beses sa isang araw kasi siya ang aming provider talaga. Good, very good provider na talaga namang naging namin, conflict lang namin siguro yung nag-switch ako ng course, yun, ayaw nila ako kasi payagan mag-mascom or mag-tourism. Kasi nga gusto kong mag-artista, ganyan. So sabi parang wala daw akong kikitain na doon pag yun na kayo ko. Kaya na lang ako, iba yung kinuha kong course. Siguro doon lang yung pinaka naalala kong major conflict namin na ever. Kasi talagang ayaw nila pumayag sa gusto ko. So, yun. So, pinagbigyan ko na lang, sige, para lang makagraduate, go. Kaya, ayun. So, yan lang naman. But, that was a long time ago. Pero ngayon, super duper. Lalo na nitong bumalik ako sa Lucena. Ngayon, nandito na ako ulit sa bahay, di ba ilang? 1 year na pala, magwa 1 year na. Oo, magwa 1 year na. So, mas tight yung relationship, mas close. Kasi, syempre, nasa Cavite ako, tuwing weekend lang naman ako nakaka-uwi. Tapos pag weekend, sinusundo nila ako sa terminal. So ngayon, nandito na ako sa bahay. So mas super yung bonding and food trip, ayan. Talagang mas ngayon lang nagiging close kami. Kasi nung nag-aaral pa kami, nagwo-work naman siya. So wala naman siya lagi dito. Tapos nung nag-retire na siya, wala naman na ako dito at nasa Cavite nga ako, doon naman ako naman umalis at nagwo-work. Kaya parang wala kaming bonding moments. Pero ngayon na nandito na ako, mas madami na akong time and mas tight na yung aming relationship. Kaya I'm so happy and sobrang thankful rin ako na work from home kasi yun, nakasama ko sila dito. So, yun lang naman. And happy Father's Day, Daddy Lou! Oh my gosh, anong gusto mong handa? So, yan. Siyempre, ibibili namin lahat kung anong gusto mo. Wala naman bawal kasi sa kanya kasi is very disciplined pagdating sa katawan, pagdating sa health. At wala kang may sa kanya isisumbat na
yan, kasi kain ka ng kain ng ganito, inom ka ng inom ng ganito, very disciplined talaga siya. Kaya wala kang masasabi sa kanya na hindi maganda na hindi pasaway siya pagdating sa mga pagkain, ganyan, hindi. As in, siya pa nga yung nagsasabi sa amin, "Oh, kumain kayo ng ganito, healthy, healthy." So, yun, we're very, very lucky. And yeah, happy Father's Day ulit, Daddy Lou. I love you so much. At kung ano man ang mga gusto mo, ay talaga nandiyan kami para supportahan ka. At provide kami naman ngayon ang mag-give at magpo-provide dahil nandito lang kami sa bahay. So, yan lang po for today and see you guys again tomorrow. Bye! Sarap! Yay! Kami handa! Yay! Kain! Kain! Hingi naman ng ice cream. Makapuno. Parang mas marami ang makapuno kaysa sa ube. Let's do now showing. Cute. Yan, hello everyone. Happy Father's Day ulit, Daddy Lou. And sa mga kuya ko, syempre, of course, sa mga kapatid ko, sa mga brothers ko na father na din. And yan, sana ay inyong na-enjoy ang ating munting handaan. And what else? Yan, very thankful syempre sa tatay namin, kay Daddy Lo. Syempre kung wala siya, wala kami dito. Kung hindi siya nagsikap mag-work, syempre, hindi kami pagtapos ng pag-aaral. Ayan. So, yan. Happy Father's Day, Daddy Lu. We love you so much and enjoyin mo na ang iyong retirement era. At kung ano man ang mga hobbies na iyong gusto ay we will be there to support you. So, yan. Happy Father's Day to all the fathers na nanonood din or mga kakilala niyong father. Happy Father's Day, tatay, lolo, and everyone. So, that's all. See you guys again tomorrow. Bye! Magbayad daw ako ng 21,000 pesos na magsasara yan.